Panginoon. Hallelujah. At sa lamang pagkabala, tayo ay tumungo sa ating mga kasulatan. Ating buksan ang 2 Corinthians 4:16. Sabi dito, "For which cause we failed not, but through our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day." Tayo mga kaupo sa oras na ito. Hallelujah, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Pagbati sa pangalan ng Panginoon at habang may oras na binigay para sa pagbabahagi ng kanyang salita. At sa umagang ito, nais kong magtalakay ng isang paksa. At di ako lalayo sa ipinangaral nung Webes. Marahil sa bagay na ito ay nais kong mag-share sa isang bagay. At yung paksa na aking i-share na may second part ay next time na lang. Mas nadama ko na ang inspiration na ito habang nag-study ay mas dinala ko sa ganitong inspiration. Kaya nice kong pagtunan natin sa umagang ito, the dual nature of man. The dual nature of man. Ang tao ay may dalawang bahagi. At ang ating binasa, sabi ni Apostol Pablo, kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina ng pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Kaya mayroong kalalagayan dapat ang mga mananampalataya. Ano ang lumalakas sa atin habang tayo tumatagal sa paglilingkod? At ang tao ay mayroon dalawang katangian. Siya ay binubuo, bagamat siya ay tatlong bahagi, body, soul, and spirit. At ang tao at ang soul na yan, ang mismo ang tao, naroon ang kanyang free will, naroon ang kanyang pagdidesisyon, naroon ang kanyang memory, naroon ang kanyang mga bagay na pagpapasya, at ang kaluluwa ng tao ay tila siyang isang control tower. At nasa kanya ang pagdidesisyon ano ang kanyang gagawin sa kanyang buhay. Maari ang tao ay mayroon dalawang bahagi, the dual nature of man is the carnal man and the spiritual man. Kaya sa umagang ito, ang ating pag-uusapan, ang bahagi ng katawan ng carnal man and the spiritual man. At ito napakahalaga na sinabi ng Apostol Pablo, bagamat ang kanilang katawan ay pahina ng pahina, pero nakikita nila dun sa pantaong panloob nila sa kanilang espiritu and the inward man, sabi niya, ay nagre-renew day by day. Mayroong kalakasan na gumagawa sa kanila. Mayroong kalakasan na kung saan na kumikilos doon sa kanilang mga espiritu. At napakahalaga, brothers and sisters, na ang tao ay nasa kalalagayan ng espiritu at kaluluwa at nasa tao anong bagay ang kanyang sinusunod sa kanyang buhay. Ang laman ay may kautusan sa kanyang sarili. Ang mga bagay ng kagustuhan ng laman ay mga bagay ng mga worldly, mga mundong bagay. At ang espiritu, ang ninanasa nito ay mga bagay ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Book of Romans 8, ang sinabi dyan, kung ating titignan, Romans 8:1, ngayon nga'y wala ng anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Amen ba? Ang mga tao na there is, sa English, sabi dyan, kasi sa Tagalog is kulang. There is therefore now no condemnation to them which are the Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sino ang wala na sa kahatulan? Sila wala ng condemnation sa kanilang sarili, sila na lumalakad hindi sa laman, kundi sila ay lumalakad sa Espiritu. At sabi sa to, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ay buhay. Nakikita natin, ang Espiritu ay may sarili siyang kautusan. Na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Nakikita natin, ang Espiritu ng Diyos na atin tinanggap ay ito ang nagpalaya sa atin sa kautusan ng laman, kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. At sabi sa 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, ang laman ay hindi
kailanman makakatayo sa kautusan. Ang laman ay walang kakayanan para tumayo sa mga kautusan sa lumang tipan. Napakabagsik ng kautusan sa panahon ni Moises. Ang isang tao lamang dahil sa kautusan sa panahon ng Sabat na kumuha lang ng pampulot, panggatong, isang stick para panggatong, hinatulan ng kamatayan. Kaya sabi niyan, walang sino man laman na makakatayo sa pamamagitan ng kautusan. Pero ang sabi niya, sa pagsusugo ng Diyos sa kaniyang sariling anak, nasa ganyong laman, naganyong laman sa larin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Makikita natin sa mga kasulatan, brothers and sisters, na may mga tao na lumalakad sa laman, bagamat sila'y nasa laman, sila'y lumalakad sa mga bagay na laman, lumalakad sa kasalanan, sa mga tao na wala pa sa Espiritu ng Diyos, pero mayroon din namang kautusan ng Espiritu ng Diyos. At ang tao na siya mismo, ang kanyang kaluluwa mismo, ang saan siya magpapasakop. Kanino niya ibibigay ang kanyang sarili? Dahil ang laman ay nagnanasa ng mga bagay na laman, ngunit ang Espiritu din naman ay nagnanasa ng mga bagay na Espiritu. Pero kinakailangan ng tao ay magdesisyon ano ang kanyang susundin sa kanyang buhay. Sabi ng Panginoon sa Book of Matthew, we cannot serve two masters in the same times. Hindi tayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon na magkasabay. Na maglilingkod tayo sa Panginoon and at the same time tayo naman naglilingkod sa mga bagay na mundo. Hindi tayo pwede maging dual citizen. Tayo ay citizen of the Philippines, pero tayo ay citizen sa mundong ito. Pero nang tayo tumanggap sa Panginoon, hindi na tayo taga-mundo. Citizen na tayo ng mga kalangit na bagay. Kaya ang tao ay kinakailangan lumakad sa mga bagay na kung ano ang gusto ng Espiritu. At kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang buhay. At nasa tao, hallelujah, ang kanyang pagpapasya, ano ang kanyang susundin sa kanyang buhay. At nasa tao ang desisyon na sa kanyang pagpapasya, kung siya ba'y magiging spiritual man o siya'y magpamantili sa carnal man. Nasa atin ang pagpapasya. Nasa ating mga pagdidesisyon. Nasa ating mga kamay. Nasa ating mga buhay, brother, sister, kung ano ang ating gagawin sa ating buhay paglilingkod sa Panginoon. Kaya sinabi ng Romans 6, simulan natin sa buwan, ano nga ang ating sasabihin? Mga patuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Si Apostol Pablo nagtatanong. Ano sabi niyan? Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makagawa? Makapanagana? Sabi niya huwag nawang mangyari. Tayo'y mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo'y mga bubuhay pa riyan? Pinakita tayo na huwag nawa mangyari, na sasabihin ng tao, totally naman nasa tayo sa biyaya, kahit ako'y lumakad sa laman, kahit lumakad ako sa kasalanan, ako naman ay sa biyaya. Ako pa rin ang maliligtas. No, sir. Nagsasabi ni Apostol Pablo, nagtatanong, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan, bagamat ang biyaya ay nasa atin? Sabi niya, huwag nawang mangyari. Tayo'y mga patay na sa pagkakasala, paano nga tayo mga bubuhay pa riyan? Kung tayo ay namatay na sa kasalanan at kung tayo ay binago na at ibinigay ang buhay ni Kristo sa atin, kinakailangan tayo lumakad kung anong buhay na tinanggap natin mula sa Panginoon. Andre, hindi ba ganinyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan? Lahat ba tayo nabautismuhan sa oras na ito? Lahat tayo ay nabautismuhan sa tubig at ang bautismo na yan nagpapakita tayo ay nabautismuhan sa kamatayan ni Kristo. Na kung saan ang bautismo ay nagpapakita na ang isang tao ay handa na siyang mamatay sa kanyang sarili at ang paglubog sa tubig ay simbolo ng kamatayan at ang pagkaahon niya ay simbolo ng bagong buhay sa kanya na pagtanggap niya sa Panginoon. At tayo noon ay mga patay.
sa pamamagitan ng bautismo. Tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo mga kalakad sa panibagong buhay. Amen? Napakaganda ng talata. Kung tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay. Sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalalakad sa panibagong buhay. Ito ang napakaganda, brothers and sisters. Ang lahat na namatay sa pamamagitan ni Kristo. At kung si Kristo na namatay at siya'y nabuhay, tayo din naman may kakayanan lumakad sa panibagong buhay. Dahil si Kristo na siyang namatay at nabuhay ay siyang Kristo na tumubos at nananahan sa ating mga buhay. At yan ang dahilan kung bakit ang ating espiritu ay nagkaroon ng buhay at pagnanasa sa mga bagay na makalangit. Kaya ang tao ay makakalakad sa mga bagay na espiritual dahil sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at ang kanyang pagkabuhay. At sabi sa 5, sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kaniyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo dahil sa kaniyang pagkabuhay na maguli. Sa 6, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayon huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Napakaganda ng mga talata na pinapakita na kung paano si Kristo ay namatay para sa atin upang ang katawang ito magiba, upang ang katawang ito na puno ng kasalanan ay makalakad sa buhay na walang kasalanan dahil si Kristo ang siyang gumawa sa ating mga buhay. At kung tayo ay niligtas, kung tayo binuhay sa bagong buhay, at kung tayo tinubos at tayo namatay na sa ating sarili, kinakailangan na mabuhay hindi na ang ating sarili, kundi ang mga bagay na kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil kapag tayo ay nabubuhay pa sagana sa ating sarili, yes, bagamat tayo may mga kahinaan, tayo may mga pagkukulang kuminsan, pero napakaganda sa panahon na tayo nagkukulang sa Panginoon, mayroong espiritu na nagpapaalala para ituwid ang ating mga pagkukulang sa Panginoon. Bilang tao ay tao pa rin tayo. Ang tao ay subject sa pagkakamali. Ang tao ay subject sa pagkakasala. Pero iba ang tao na mayroong espiritu ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil ang espiritu na yan ay magtuturo sa kanya na lumakad kung anong kalooban ng Ama sa kanya. Kaya ang mga espiritu, ang mga spiritual man, hallelujah, kapag ang espiritu natin ay naging bihasa sa pangungusap ng espiritu ng Diyos, ito ang napakaganda na ang tao ay makakalakad sa ibig at kung ano ang gusto ng Espiritu sa kanyang buhay. Ano sabi sa 13? At huwag din naman tayo ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na kasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Pinapakita na kung paano ang ating mga sangkap ng ating katawan ay wag natin ihandog sa mga bagay ng kasalanan. Kundi ang sangkap ng ating mga katawan na napatay na, at ito ay inyong mga sangkap na ipinasakop sa katuwiran ng Diyos. At sabi sa 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa mga tao na nasa ilalim ng biyaya. Na ang biyayang ito na ating tinanggap sa ating Panginoong Hesus ay ito'y biyaya na kanyang gumawa sa ating mga buhay. Sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. At tayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi tayo'y pinalaya na ng Kristo. Pero mamaya, ang mga pinalaya, hindi ibig sabihin na pinalaya ka ay malaya ka na nagawin ang lahat ng bagay. Pero mamaya madadaanan natin. Ano nga, magkakasala baga tayo dahil sa tayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya? Huwag nawang mangyari.
Yan ang paalala ni Apostol Pablo. Magpakakasala ba tayo? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan dahil tayo ay nasa biyaya? Sabi niya, huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, kayo'y mga alipin niya ang inyong tinatalima, maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa pagiging matuwid. Dito ang tao na kung saan, kung kanino niya itinatalima at kanino niya pinapasakop ang kanyang sarili, alipin siya sa bagay na yun. Maging sa mga bagay na kasalanan, ang kasalanan, ang pagtalima sa kasalanan, ang uwian nito, ang tao ay sa kamatayan. Alam niyo ba, ang pagtalima sa mga bagay ng laman, hindi ito literal na kamatayan agad. Kundi ang kamatayan dito, unti-unti na yung espiritu ay nawawala na ng sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Nang kamatayan na yan at di mo napapansin hanggat ang iyong sarili ay ginagawa mo ang mga bagay ng kagustuhan ng laman at ang mga bagay na gawa ng laman ng kasalanan, hindi mo nalalaman ang iyong espiritu ay unti-unti na nagiging walang buhay, hindi na active, hindi na nangungusap. Kaya sinasabi niya, kung ano man ang ating piliin, magiging alipin tayo ng bagay na yan. Kung gusto natin maging alipin ng mundo, gawin natin ang mga bagay ng mundo. Pero kung gusto natin maging alipin ng katwiran ni Kristo, gawin natin ang mga bagay na kung ano ang sinasabi ni Kristo sa ating mga buhay. Dahil nasa tao, ang tao ay nasa kanya ang pagpapasya, nasa kanya ang pagdidesisyon, nasa kanya ang isang bagay na pagpapasya kung magiging ano siya sa harapan ng Panginoon. Sabi sa 17, datapat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalamahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Ang mga tao na pinalaya sa kasalanan, ang mga tao na tinubos at sila ay nakalaya sa kasalanan dahil ang tao nung una na siya'y wala pa sa Panginoon, siya'y alipin ng mga bagay ng sanlibutan. Kagaya ng sinabi ng Ephesians 2:1, kung babasahin nyo, ang tao nung wala pa si Kristo, bagamat siya'y buhay, pero sa harapan ng Diyos siya'y patay dahil siya'y nabubuhay sa mga bagay ng kasalanan at ng sanlibutan. At ang tao nung unang panahon na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, ang kanyang buhay, walang buhay ni Kristo. Kaya ang kanyang ginagawa, lahat ng bagay, may kita niyo ang tao, lahat ng bagay na kanilang ginagawa sa kanilang harapan ay matuwid, ay tama. Kaya ang tao ay walang kamalayan sa ganito. At ang ilan sa atin ay ganun na kalalagayan. Pero sa pamamagitan ng ating makilala ang kalooban ng Panginoon, tayo'y naging alipin ng kaniyang katwiran. Na ang ating buhay ay hindi na dapat ang katwiran ng tao na susunod, kundi kung ano ang katuwiran na sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ang Diyos ang siyang gumawa ng bagay na ito, ang Diyos na patay sa kanyang harapan, siya'y gumawa ng paraan, isinugo ang kanyang anak para sila ng mga patay sa sanlibutang ito ay magkaroon ng buhay kay Kristo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At sabi ng 19, nagsasalita ako ayon sa kautusan. Ito ay sinabi ng Apostol Pablo, siya'y nagsasalita ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Sapagkat kung paano inyong inihandog ang inyong mga kasangkap ng katawan na pinaka-alipin ng karumihan at ng lalong-lalong masamang gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinaka-alipin ng katuwiran sa ikababanal. Anong pinapaalala ni Apostol Pablo? Kung paano nung unang panahon ang ating mga katawan ay pinapasakop natin sa kasalanan. Ginagamit natin sa mga bagay ng kasalanan, sabi ito, dahil sa karupukan, sapagkat kung paano inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan ng pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan. Pinapakita, nung panahon na tayo ay wala pa sa Panginoon, ang ating ginagawa ay mga bagay ng kasalanan, karumihan. Pero ang paalala lang, gayon din naman, sa panahon na atin nakilala ang Panginoon, sa panahon na tayo ay nakakita ng kaliwanag ng salita ng Panginoon, sabi niya, gayon din naman, ihandog ninyo ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Brother, sister, ang laman, hindi ibig sabihin na
Ang laman nito, baliwala na. Pero alam niyo ba na ang katawan din naman nito ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon. Dahil ang katawan na ito ay nilagay ng Panginoon para magawa ng Panginoon ang gawain niya dito sa ibabaw ng lupa. Ngunit ang katawang ito ay hindi dapat nabubuhay, hindi napapasakop sa mga bagay ng mundo. Kundi ang katawan ito ay lubusan may pasakop sa kalooban ng Diyos, na kung paano nung panahon ng katawang ito, gumagawa tayo ng mga kasalanan, karumihan, mga bagay dito sa sanlibutan, pero sabi niya, ngayon, gawin niyo naman ang mga bagay ng kalooban ng Diyos. Tayo na tignan natin yung Ephesians, 1 Peter chapter 4. Kung ating titignan. 1 Peter chapter 4 sa 1. Sabi diyan, kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandatan rin naman kayo na gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Ano yung pagbabata? Ano yung pakipagbaka? Si Kristo din naman ay nakipagbaka sa laman. Si Kristo din naman ay kagaya natin na tao na mayroong katawan, mayroong sariling pagdidesisyon. Si Kristo din naman ay mayroon nakakaranas siya ng kahirapan. Kaya kung bakit si Kristo sa panahon na siya'y malapit na may ipako sa krus, ang Panginoon ay nanalangin 3 times sa Panginoon, ay sa Diyos. Sabi niya, Ama, kung maaari lumagpas sa akin ang sarong ito. Dahil nararanasan niyang struggle, nakipagbata siya, nakipaglaban siya, na ang laman na ito, bari sister, kinakailangan mo yung paglabanan. Huwag mong pabayaan ang mga nasa ng laman ay manaig, kundi makipagbaka ka sa bagay na yan. Dahil ang laman na yan ay punong-puno ng mga desire ng mga bagay na mundo, pero kinakailangan mo magbata sa mga bagay na yan. Sabi sa to, upang huwag na kayong mga buhay sa laman, sa inyong nalalabing panahon, sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ano sinabi diyan? Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Brothers and sisters, sa panahon natin ngayon, napakalapit na ang panahon. At napakaganda ng paalala ni Apostol Pedro, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Brothers and sisters, nasa panahon na tayo na kung saan ang panahon ay patapos na. At kung ang laman ang siya pa rin masusunod sa ating mga buhay, baka ang mga bagay na ating hinihintay ay mabigot tayo dahil sa ang laman na ito. Pero habang ang panahon na ating kinabubuhayan, kung unang panahon nag-enjoy na tayo sa mga bagay na laman, nag-enjoy na tayo sa mga bagay ng sanlibutan na ito, hallelujah, ngunit tayo ngayon na nakatamasa ng biyaya ng Panginoon, sabi niya, upang nalalabing panahon, mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon. Napakaiksi ng panahon na ating kinabubuhayan. At kung ang laman pa rin ang masusunod sa ating mga buhay, hindi tayo makakalakad sa mga bagay na gusto ng Panginoon. At kinakailangan ang laman na ito ay kinakailangan manaig at hindi dapat ito ang maging masunod. At sabi ng Galatians 5, sapagkat sa kalayaan ay pinalaya na kayo ni Kristo, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Sa kalayaan ay pinalaya na tayo ni Kristo. Sa kalayaan ay pinalaya na tayo sa Kanya sa magitan ng mga kasalanan. At sabi niya, magsitibay nga kayo at huwag na kayong pumasok na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Kung tayo ay mga alipin noon ng kasalanan at kung tayo noon ay alipin ng sanlibutan at tayo ngayon ay pinalaya ni Kristo, pagsikapan mo, parang sinasabi ni Apostol Pablo, pagsikapan mo, wag mo nang hayaan na maging alipin ka muli ng kaaway sa iyong huling mga buhay. Pagsikapan mo, kundi ang buhay na kinakailangan natin na isa buhay na ay ang mga bagay ng kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. At sabi ng 2 Corinthians, bibilisan ko na lang dahil patapos ng oras, hindi ko matatapos ang lahat ng talatang ito, pero kung saan tayo abutin sa bagay nito. 2 Corinthians 5:15, sabi ito, at siya'y namatay dahil sa lahat,
upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kaniyang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kaniya at muling nabuhay. Ano sinabi diyan sa 2 Corinthians 5:15? At siya'y namatay dahil sa lahat. At siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kaniyang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kaniya at muling nabuhay. Na kinakailangan ang mga tao, ang mga anak ng Diyos na binuhay niya sa pamagitan ng tayo ay mga matay sa sanlibutan ito, patay sa harapan ng Diyos, pero tayo binuhay sa pamagitan ni Kristo. Kinakailangan natin gawin, sundin, kundi doon sa nangamatay dahil sa atin. At sabi sa 16, anong sabi ng 16? Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siya gayon. 17, sabi diyan, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito siya ay pawang naging mga bago. Kaya't kung ang sinuman na kay Kristo ay mga bagong nilalang, at ang mga bagong nilalang kay Kristo ay mga bagong nilalang na lumalakad sa buhay ng Espiritu at na lumalakad kung ano ang ibig ng Diyos sa kanyang buhay. At tayo'y mga binago mula sa kasalanan, mula sa mga dating kasalanan, karumihan ng sanlibutan, mula sa mga bagay ng kasalanan, hallelujah. Si Kristo ay namatay para sa atin at tayo'y binago niya, hallelujah. Hindi lamang nilinis, hindi lamang yung lumang buhay binago, kundi pinalitan niya ng bagong buhay. At ang bagong buhay na yan na tinanggap natin sa Panginoon, yan yung buhay na makakalakad sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay hindi ka tumanggap pa ng bagong buhay ng ating Panginoon, hindi ka makakalakad sa kalooban ng Diyos. Maari ka maglingkod sa Panginoon, pero kapag ang buhay na yan ay hindi na bago, hindi na palitan ng bagong buhay, maari ka naglilingkod, pero ikaw pa rin ay lumalakad sa mga bagay na laman. Pero ang mga bagong buhay, ang mga bagong tao kay Kristo, sila ito ang makakalakad sa mga bagay ng kalooban ni Kristo. Dahil hindi tayo makakalakad sa gana sa ating sarili, maliban ang Kristo ay manahan at gumawa sa ating mga buhay. At ang espiritu ng tao, hallelujah, doon nangungusap ang Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo ba, kapag ang ating mga espiritu ay nanghina, hindi natin nalalaman na ang ating mga ginagawa pala ay hindi tama. Tignan niyo si David. David ay may puso na kagaya ng Diyos. Pero nung si David nagkasala kay Bathsheba, hindi niya alam na lahat ng ginagawa niya ang kamalian na. Mula niya kinuha si Bathsheba. Ang asawa ni Bathsheba ay pinapatay niya. At si David, hindi niya alam na nagkasala siya. Hindi niya na na-discern ng kanyang puso, ng kanyang espiritu, ng kanyang ginagawa, hindi na tama sa harapan ng Panginoon. At nung ang propetang Nathan ay nagsabi, mayroong isang makapangyarihan tao na ang isa ay kinuha niya ang kanyang asawa. At ang hatol ni David, ang tao na yon ay kinakailangan mamatay. At sabi ni propeta Nathan, David, ikaw ang tao na yon. Hindi na sense ni David na ang kanyang espiritu pala. Ang kasalanan, alam nyo, ang kasalanan na patuloy natin ginagawa, hindi natin alam na ito ang mga dahilan kung bakit ang ating mga pandama sa mga bagay na espiritual ay hindi na natin madama dahil natatabunan na ito ng mga bagay na laman. At na makita ito ni David, ang hatulan niya, sabi ni David sa Book of Psalms 18:50, Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bakit kinakailangan i-renew ang kanyang espiritu? Dahil alam niya ang kanyang espiritu ay nadungisan. Ang kanyang espiritu ay nawalang pandama sa mga bagay na espiritual. At sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And catch me not away in your presence, O God. Hallelujah. And renew. Hallelujah. And wag mong alisin ang kagalakan ng kaligtasan sa aking puso. Alam nyo, body sister, kapag ang laman na nasusunod sa ating mga buhay, nawawala na tayong kagalakan sa mga bagay na espiritual. Nawawala na tayo ng kagalakan sa mga bagay na pagliligtas ng Panginoon. Pero kapag ang espiritu, hallelujah, ay malakas, kapag ang espiritu ay nasa kalakasan, hallelujah, kahit man ang katawan ng ihina, kahit man ang kaluluwa, hallelujah, nanlulupay pa, sabi ni David, bakit ka naglulumo o kaluluwa ko? Kapag
Kapag ang espiritu ng tao ay malakas sa harapan ng Diyos, hallelujah, kaya niya utusan kahit man ang kanyang kaluluwa para magtiwala sa Panginoon. Ano sabi niya? Bakit ka naglulumo, kaluluwa ko? Magtiwala ka sa Panginoon. Di mo ba alam na magpupuri pa ako sa Panginoon? Kahit man ang katawan, kahit man ang kaluluwa, kapag ang espiritu ay malakas sa kanyang loob, hallelujah, hindi ang kanyang buhay, hallelujah, ay ang pagtitiwala niya ay hindi magbabago sa harapan ng Panginoon. Pero kapag ang tao ay nabubuhay sa laman, di niya na nasisense sa mga bagay na espiritual sa kanyang puso. Brothers and sisters, the dual nature of man. At sa dalawang uri ng taong ito, the spiritual man and the carnal man, kinakailangan mayroong isa dito na mamatay. Hindi ito dapat dalawa na bubuhay. Kinakailangan mamatay ang laman para ang espiritu ay makagawa sa kanyang buhay. Hindi dapat mamatay pisikal, kundi ang mga pagnanasa ng laman. At kinakailangan natin lumakad, sabi ng Ephesians 2, kung ating patitignan, Ephesians 2, dito sa 8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman huwag magmapuri. Pansinin niyo ang 10. Sapagkat tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus. Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya'y nating lakaran. Tayo'y naligtas sa biyaya ng Diyos, tayo'y naligtas sa kanyang gawa upang ang tao ay lumakad sa mga mabubuting bagay na hinanda ng Diyos sa kanyang buhay. At ang tao na makakalakad sa mga bagay na hinanda ng Diyos, sila na mga tao na lumalakad sa Espiritu at lumalakad sa kalooban ng Diyos. At sabi ng Galatians 5:16, sabi diyan, sinasabi ko nga magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Sinasabi ko nga magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Dito natin makikita, brothers and sisters, ng dalawang katangian ito. Hindi pwede lumakad ang tao sa laman, in the same time, lumalakad siya sa Espiritu. At hindi naman pwede lumakad ang tao sa Espiritu na lumalakad siya sa mga bagay na laman. Dahil ang sabi diyan sa 17, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Ito ang dahilan. Ang Espiritu at ang laman ay mayroon niyang pakikipagbaka. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito'y ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. May mga bagay na pakikipagbaka sa pamagitan ng laman at ang Espiritu. At ang dalawang ito ay naglalaban. Kaya sabi ni Brother Branham, mayroong isang kwento siya. Sabi niya, kapag pinapakain ko ang itim na aso, lumalakas at natatalo niya ang puting aso. Pero sa panahon na pinapakain ko ang puting aso, ang natatalo ay ang itim na aso. At dito natin makikita, brother sister, kung ano ang ating binubusog, kung ano ang ating sinasatisfy, kung ano ang ating binibigyan ng panahon sa ating buhay, ito ang malakas. Kung malakas ka sa Espiritu dahil inuuna mo ang mga bagay ng Espiritu, pero kung nasusumpungan natin ang ating buhay sa mga bagay na laman, dahil nauuna natin ang mga bagay na laman. At hindi tayo pwede sumabay na tila kagaya ng may shifting. Dito ako sa laman, sunod naman Espiritu. Kinakailangan mayroong bagay na ma-maintain sa mga mananampalataya. At hindi pwede maglaban. At ang pagpagbaka na ito, hallelujah, ay nasa ating buhay. Minsan sinasabi natin, ang kaaway kasi ay tuso yan. Diyan na ang kaaway. Talagang kaaway, tuso yan, manunukso yan. Ang mata ng kaaway ay nasa mga anak ng Diyos. Hindi yan nasa mga tao na sa labas. Ang mga tao sa labas sa kanya na yan, alam niya na sa kanya. Pero one time ng anak ng Diyos ay nagsisi at tinanggap ang Panginoon, tandaan mo, ang lahat ng mata ng kaaway, weapon ng kaaway ay ilalagay sa iyo para lang maipalihis ka.
Hindi ang kaaway minsan ang dahilan. Ang dahilan, ang mga bagay na gusto ng laman. At kapag ang laman na ito ay hindi nagapi, hindi namatay, mananatili ito magiging buhay sa mga bagay ng pita na laman. At sabi ng 18, siguro talo na lang natin sa 23. Sa 19. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang makikita natin ang mga hayag, ang mga gawa ng laman, pag-apid, lahat ng karumihan, mabasa niyo yan. Pero talo na lang tayo sa 22, datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayon bagay ay walang kautusan. At pinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman, nakasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Ano diyan? Ang laman ay pinako sa krus sa pamamagitan kasama ang mga pita at kasalanan nito. Kinakailangan, brother sister, ang ating laman ay lagi nakapako sa krus. Kasama na napako sa krus. At ang mga pita ng laman ay hindi makita sa ating mga buhay. Siguro sa this verse na lamang, sa mga ilang chapter na lamang, dito na lang sa Ephesians, siguro dito na ako magtatapos. Ephesians 4. Dito na lang sa 20 to 24. Atin tignan. Ito na lang kasi yung Ephesians ko dito nakatanggal eh. Ephesians 4:20. Ngunit kayo'y hindi tuto ng ganito kay Kristo. Kung sa unahan babasahin natin yan ay pangangaral ni Apostol Pablo sa mga tao na nabubuhay sa mga bagay ng kautusan. Pero sabi niya, ang paalala niya sa mga mananampalataya, ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. 21. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa kaniya gaya ng katotohanan na kay Jesus. Next verse. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya. Anong pinapakita dito ni Apostol Pablo? Na ating iwan ang mga datihang nakaraan, ang mga dating mga pagkatao. Ano yung dating pagkatao? Yung mga dating buhay natin na wala pa sa Panginoon, ang mga bagay na yan na sumama. At may kita mo yan sa tao sa paligiran na walang Kristo sa kanilang buhay, ang kanilang ginagawa ay puro ng kasamaan. Next verse, sa 23. At kayo'y nangabago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ang pinapakita dyan ng bawat isa na mayroong mga espiritu, ang kanilang espiritu ay naging inyong bagong pag-iisip. Sa 24, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Tayo ay mga bihis ng mga bagong tao. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang espiritu. At sabi ng Colossians 3:1, tayo ay ng mga binago ni Kristo, hanapin natin ang mga bagay na makalangit at hindi ang mga bagay dito sa lupa. Dahil ang mga bagay na makalangit ay walang hanggan, ngunit ang mga bagay na makalupa ay temporary lamang. Brother sister, sa ating mga buhay, sa huling mga araw na ito, maaari natin gawin ang mga bagay na ating gusto, pero hindi natin nalalaman ang ating espiritu ay unti-unti na napupurol sa mga bagay na espiritual. At ang espiritu ng Diyos na ating tinanggap sa ating mga buhay, ito yung espiritu na gagawa at tutulong sa atin. At ang espiritu na yan, sabi nga, ang espiritu na hindi kaya, ang laman na hindi kaya tumayo sa kautusan, ay ang ginawa ng Panginoon ng kanyang kamatayan para ang kahilingan ng kautusan ay mabayaran sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. At ang sino man mga tumanggap ng Espiritu ng Panginoon ay sila ay mga bagay na kung saan dito may kita. Ang Romans 8, paintulutan nyo, balikan natin ang Romans 8, siguro sa ilang saglit na lang. Tignan nyo sa 5, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima
sa mga bagay ng laman. Datapwat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ang buhay sa laman ay maghahati dito sa tao sa kamatayan sa kanyang espiritual na kalalagayan, at sa kamatayan sa kanyang pisikal na pangatawan hanggang sa ang tao ay mawala. Pero ang buhay sa Espiritu, kahit man, sabi nga, ang buhay sa Espiritu, kahit man siya ay mamatay, pero hindi pa rin siya mamatay, kundi siya lamang ay lumipat sa Panginoon. Pero ang mga tao na lumalakad sa laman, siya'y buhay, pero siya'y patay. At ang katapusan ng kanyang kamatayan sa lamang ito, at ang sunod nito ay sa paghatol. Pero sila, na mga lumalakad sa Espiritu, bagamat siya'y mamatay, ngunit siya'y lumalakad sa Espiritu, siya pa rin nabubuhayin at siya'y sasalubong sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa oras nito. Magawa ba natin palapakan ng Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka sa oras nito. Sambahin ka sa iyong mga salita, sa iyong mga paggawa sa aming mga buhay, Lord God. Tunay na nalalaman mo ang aming mga kaluluwa, aming espiritu, ang aming mga laman, Lord God. Kung saan namin ito pinaglilingkod, tulungan mo kami sa huling araw na ito, Panginoon, na patuloy na amin ipaglingkod ang mga bagay na amin tinanggap sa iyo. Ang buhay na binigay mo, ang panibagong buhay na mayroon kami, Panginoon. Ang buhay ng Espiritu, Lord God. Tulungan mo kami na may paglingkod namin ito sa iyo at mabuhay kami sa ganitong kalalagayan. At kung ang aming mga espiritu, Panginoon, ay napurol na sa mga bagay na pagdidesire ng mga bagay na espiritual, Lord, tulungan mo kami, panumbalik mo kami na makita namin ang aming mga buhay, Lord God, ay nakalinya lamang sa iyong kalooban. Kaya sa oras na ito, Lord, salamat sa iyong mga salita. Kung may mga pagkukulang man sa pagpapaliwanag, ang iyong maliit na lingkod, Lord, tulungan mo ang bawat isa na away maging kaaliwan ito sa bawat isa at ito'y magdala ng encouragement sa bawat isa, Lord God, upang magpatuloy kami na lumakad sa buhay na mayroon kami na tinanggap sa iyo. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay aming binabalik sa iyo sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Ating palapakan ng Panginoon. Hallelujah. At nais ko ibalik